Okay po, patuloy po tayo magpuri sa Kanya. Hallelujah. Tayo po ay gumayak at gumalak sa Kanya. Patuloy po tayo gumayak ng mga pagpuri sa Kanya. Okay po, pagpaan natin ang Panginoon. Hallelujah.
me. Who makes the power of sin and blood? Who makes the orphan our son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rule the nation with truth and justice? Who sits in all his brilliance? The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would break my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, 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 yes, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all you've done for me. Ano na pa ngayon? Hallelujah. Patuloy po tayo mag-awit. Ano na pa ngayon? Hallelujah. We will not go, we will
come to this place. We come to this place. We sing for your face. We offer our lives. We commit to you, our God. We lift up our hands and say, it's your presence that makes the difference. As we sing for your presence, Holy Spirit, surround us with your presence that makes the difference. Holy Spirit, fill us with the fire of revival. We believe, receive Holy Spirit's filling. We believe, receive Holy Spirit's filling. We believe, receive Holy Spirit's filling. Dwell in us, dwell in us, dwell in us, dwell in Lord Jesus, as we sing this song ngayong araw na ito, thank you. Lord, pinag-iwas ka sa us, Lord God, sa buong week. Pag-iingat sa akin, Lord. As we more dressing in, we thank you, Panginoon. We offer our lives, Panginoon, ngayong araw. Church, let's sing this song, Hallelujah. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are here over the flood, and I will be still, know you are God. Kita na nangis sa iyong presensya ngayong araw, Panginoon. Find rest, my soul, in Christ alone. Oh, His power shares a sing song in quietness and trust. Shout it to the Lord. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are here over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are here over the flood, and I will be still, know you are God.
oceans rise. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Church, just shout to the Lord. Or nararamdaman, church. Just surrender to God right now. Yes. Sige, sige. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth. Yes, Lord. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mind. Lord, Lord, my comfort and my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth.
the Lord. Sigaw ka sa Panginoon. Shout to the Lord, oh the earth, let us sing. And the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have made. Nothing compares to the promise I have made. Nothing compares to the promise I have in Manatili tayong nakatayo. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Pikit po natin ang ating mga mata. Dinala tayo ng Panginoon dito para ipadama niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Nais ng Panginoon na yakapin ka ngayon. Nais ng Panginoon na ikaw ay patuloy na maranasan mo ang kapangyarihan ng kanyang presensya. Nais ng Panginoon na mayroon siyang nais gawin sa buhay mo. Bakit ka narito ngayon? Kaya nga tayo ay pinagsama ng Diyos upang patuloy nating papurihan at sambahin siya. Sapagkat siya lamang ang Diyos na karapat-dapat sambahin. Ayon sa inawit natin, napakadaming mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At yun po ay isang karangalan sa bawat isa sa atin na ihayag ang ating pasasalamat sa Kanya. Sapagkat siya ay Diyos na mapagmahal, mahabagin. Siya ay Diyos na nakakaramdam ng iyong pakiramdam ngayon. Siya ay Diyos na nakakaalam kung ano yung laman ng isipan mo. Siya ay Diyos na nakakaalam kung ano mangyayari sa iyo bukas. Siya ang Diyos na nakakaalam kung ano yung sitwasyon ng pamilya mo. Siya ang Diyos ang patuloy na umaabot sa bawat pangangailangan ng kanyang mga anak. Siya ang Ama natin. At dahil Ama natin, siya ay concerned sa lahat ng ating pangangailangan. At nais ng Diyos na patunayan sa bawat isa sa atin na siya nga ay totoong Ama natin na nangangalaga sa atin. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat at pagsamba. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ang mahayag. At higit sa lahat, inihiling namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ang siyang humipo sa puso ng bawat isa sa amin ngayon. Magministeryo ka sa amin, maghimala ka sa aming kalagitnaan, at tunay na maramdaman namin, Lord, ang banal na Espiritu mo sa aming mga buhay. Sa aming pananatili ngayon, Panginoon, ihayag mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hindi kami aalis sa lugar na ito, Panginoon, nang hindi namin mararanasan ang presensya ng aming Ama. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na tunay na hindi mo lang pinagpala, kundi naranasan namin ang kagalakan sapagkat nabigyan ka namin ng halaga ngayong araw na ito. Salamat, Lord. Pangunahan mo kami sa lahat ng gagawin namin. Ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at manguna sa amin upang sa ganun, Panginoon, lahat ng gagawin namin magbigay karangalan at kapurihan sa iyong pangalan. Salamat, Lord. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Sadyang ibuti po talaga ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay maglaan naman po tayo ng oras para po kumustahin po ang bawat isa.
Sino po ang may dala ng patotoo, pasasalamat? Okay lang po magpayag. Pumunta lamang po dito sa harapan. Mayroon po ba? Good morning po sa inyong lahat. And praise God po. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil syempre, unang-una sa lahat, binigyan niya po tayo ng buhay at kalakasan. At syempre po, niloob po ng Panginoon na makapunta po kami dito ng ligtas at makasama ko po yung aking mga kapatiran sa Panginoong Hesukristo. Kaya, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil napagtagumpayan po namin yung buong linggo. Siyempre, nakakain kami ng 3 times a day. Hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. At higit sa lahat, pinahihintulutan man ng Panginoon na kami ay magkasakit, pero pinahihintulutan niya rin na kami ay gumaling. Kaya nagpapasalamat po sa Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sapagkat napagtagumpayan namin ang anumang sakit na nauuso ngayon na pinahihintulutan man ng Panginoon na kami ay madapuan, pero ngayon naman kami ay magaling na. And praise God po. Thank God. Thank you. Sino pa pa? Morning po. Akala ko ako lang may sakit. But praise God because I'm over fatigued, no? Meron akong isang binibigyan kasi ng consultant na isang company and ipag-pray natin siya. Siya yung nagbigay ng aircon. At nag-shutdown po yung kanyang factory dahil nagkaroon ng problema yung kanyang product, no? And a higher cost of caustic soda, no, na nangyayari. Behind that, so kailangan ng solution problem no? And being a consultant, so araw-gabi, no? Para masolusyonan lang ang isang produkto. And mga kapatid, nakakaawa, no? Na nakikita ko yung kanyang produkto na recall worth 36 million, no, from the market na binalik sa kanyang planta. Hindi pa nagtapos doon. Yung kanyang anak, pinanganak na may butas yung puso. Masakit no? Bilang kanyang kaibigan, medyo mahirap. Yung nag-uusap lang kami na nangingiti, pero alam ko behind, nararamdaman ko yung bigat niya. At kahit paano, ako naman, medyo sa oras na kagipitan, yan lang din na nagtutulong sa akin. Medyo nasasaktan din ako. Pero alam namin na hindi magtapos dito yung aming pinagdadaanan. And my prayer para sa kanya na hopefully this coming year, ang birthday niya na naman, July, ay malalampasan niya lahat, no? Kasi marami kaming nasa baba Hindi lang ako na nananampalataya sa Diyos na gustong kumain ng 3 beses sa isang araw. So mula doon sa janitorial, factory worker, offices, logistics, lahat yun kami apektado. And napakasakit kasing isipin yung gumawa ka ng isang produkto tapos i-recall mo lang sa market at ibalik mo. So energy, manpower, gastusin, ingredients na lang at saka yung mga labels. So million no? So hindi lang nagtapos doon ang 36 million na recall. It a cost of product only. But we need to multiply pa yung mga manpower niya, energy niya. Sobrang dami, no? And in a short story, lahat kami apektado kasi ang kumpanya wala nang kinita in a month.
Puro na lang labas. Ang kinakapitan lang namin ay ang Diyos. Amen? Ako naman, nagkasakit dahil sobrang over fatigue na you need to offer yourself. Not a man, but the Lord. Kasi nilalapit ko sa Diyos eh. No? At ang sinabi ko lang sa Kanya, gumawa tayo ng isang church. Dapat gamitin natin for the Lord. Not for any purposes. Kaya alam namin eh. So, at ang good news na binigay sa amin ng Lord, hindi kami pinabayaan doon. Na-overcome namin yung sa lahat na struggle, pag-iisip, overthinking kami, sobra. Lahat, nalagpasan namin yon. At alam ko na sinusubok talaga siya. Pagkatapos lang namin na-resolve yung market recall, dahil mayroong isang nagkamali, isang tao lang. In a simple mistake of one human factory worker, nag-cost ng ruin ng entire income niya. Isang tao lang. No? At yung tao na yon, sorry siya, kasi tinanggal talaga siya. So hindi kami hindi kami nagsabi na mawawala ng pag-asa. There's a lot of competitors in market. Sobra dami. Pero ganito lang kasi ang pagbabago ng Panginoon. So nakita namin kung sino yung tao na gumawa nun. Alam niyo ba mga kapatid, hindi pa nagtapos siya dun. After na na-resolve namin, na alabas kami sa market, meron na naman siyang pagsubok na dumating. No? Ang ingredients, lahat ng ingredients, hindi po kasama yung soya extract doon. Pero nagkaroon ng soya extract at nahalo mismo sa produkto. And sa tulong na naman ng Panginoon, anticipated naman, no? May naripak konti. Pero sino na naman yung naglagay ng soya extract? No? Instead of apple flavor. Soya. Toyo. So, okay na, no? Na-resolve. Naputulan na naman kami ng kuryente. Kasi hindi kami nakabayad worth 3 million. Hindi pa nagtapos. Nung magpapalabas ka na ng produkto dahil hindi mo nasalduhan yung mga tao, wala ka na namang manpower. Being a consultant, anong gagawin mo? Sa Diyos ka lang talaga kakapit, mga kapatid. And that prayer, yun ang nagbigay sa amin ng kaginhawaan at kagaanan ng loob. Sa ngayon, nagkaroon ako ng sakit dahil yung bigat na naramdaman mo sa katawan mo, biglang mawala. Nung time na sinusolve mo yung isang problema, sinusolve namin yung problema, nandun yung pressure, hindi mo naintindihan yung pagod, wala, gabi na ba, wala, umaga na ba, wala. Kundi naintindihan mo lang on how to resolve the problem. But God plan is better than us. Yun talaga yung aming pinanghahawakan. Sa ngayon, okay na kami sa planta, no? Mga kapatid, tulungan nyo na lang pag-pray yung kanyang anak na sa operasyon naoperahan ngayon dahil may butas yung puso. So yun na lang ang isang prayer namin na nilalapit. At behind that, ang lahat na behind namin na hindi namin nasusulduhan sa planta niya, sana ma-overcome namin. And that prayer, sana makakatulong. At alam namin na makakatulong yon, no? And si Pastor Arlen nakapunta doon no? 1 year na, Pastora, no? Pang 1 year na ngayon, umiyak yun Akala namin matapos na yung iyakin siya, yun pala, sobra pang iyak niya ngayon, mga kapatid. Hindi namin alam kung paano yung kailangan natin tulungan i-pray, hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong sa sahuran niya, kami na nasa ilalim niya, na hindi siya susuko sa kanyang ginagawang business dahil maraming maapektuhan. Di ba? Hanggang ipag-pray na lang din natin yung mga tao din na sumira sa kanya. No?
Dahil napakasarap nung product niya sa market, hindi ko babanggitin. Baka mamaya ma-live stream tayo, no? Pinagkakaisahan siya una sa pouches niya. Meron, di ba? Behind that, kasi kalaban niya sa market yung nag-supply ng pouches. Kaya mga kapatid, nangigihingi siya sa inyo ng tulong sa panalangin, lalo na sa kanyang anak na may butas sa puso no? So magkita kami bukas. Wala akong sasabihin sa kanya kundi magpakatibay siya at sasabihin ko na tayong lahat na nanalangin para sa kanya. And sa lahat na pinagdaanan ko sa sacrifices, pamilya ko man, sa sarili ko, Lord pa rin yung na number one, no? Nagbiyaya ako ng north to south na walang tulugan, pero buhay, no? Si Brother Mel, pumayat lang at nagkaubo, pero hindi kami susuko dahil ang laban mula sa Diyos, no? Kailangan nating gampanan ang ating tungkulin sa pagpalaki din sa ating churches. Amen? Kaya to God be the glory. Yun ang aking pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Sino pa po? Mayroon pa po pa? O kung wala na po ay tayo na po ay dumako po sa ating offering prayer sa pamamagitan po ni Sis Abby. Okay po, tumayo po tayong lahat at manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na to, bagamat marami mang mga pagsubok na dinaan upang bago makapunta dito, nagpapasalamat pa din kami, ganun na rin ang mga kapatiran na pinakaingatan ng papunta dito. Panginoon, ino-offer po namin ang kaperahan na to, Panginoon. Kayo na po ang humipo sa mga puso ng mga magbibigay dito, Panginoon. At kayo na rin po ang magbigay ng gantimpala para po sa kanila. Alam po namin, Panginoon, na siksik, liglig at nag-uumapaw ang ibabalik niyo po. Yan lamang po ang samot dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa mensahe po ng ating Panginoon sa araw na ito at ito po ay sa pamamagitan ng ating pastora, si Pastora Arlene po. Salamat sa palakpak na yan. Yan ay para sa akin. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, hallelujah. Siguro before we start learning from the Lord, bago tayo mag-umpisa na pag-aralan ng salita ng Diyos, medyo natouch ako doon sa patutuo ni Brother Mel. Okay. Nung doong i-dedicate yung factory na yon, ay naroon kami. Ipinag-pray namin. At nakita namin kung papaano inumpisahan ng Panginoon yung gawain na yon. Kaya lang din natin maiwasan, may mga pagsubok sa buhay, di ba? Kahit na anong gawin natin, pag-iwas, hindi tayo makaiwas sa anumang mga pagsubok. Amen ba? Ayan. So, pinaalala sa akin lang, Brother Mel, yung mensahe ng Panginoon sa Habakkuk. Ang sabi dito, kasi ipagpipray natin ngayon si Brother Patrick, bilang isang church at bilang naging bahagi siya sa atin. Imagine nyo, every time na mayroon tayong Christmas party, libre ang Diyos natin. Amen, di ba? Sa Kanya nang gagaling yon, sa biyaya ng Panginoon at ginagamit siya ng Panginoon. Imagine mo, nagbigay pa siya sa atin ng ganyaang kaloob sa atin, no?
So ang sabi doon sa Habakkuk, chapter 1, verse 5, sabi ng Panginoon, look, tignan mo. Sabi ng Panginoon kay Habakkuk. Kasi umiiyak si Habakkuk at sabi niya, Panginoon, parang walang nangyayari. Sobrang nahirap ang nararanasan ng mga Israelites. 3 word lang ang gusto kong maalala natin. Okay, number 1, yung look. Sabi niyo nga, look. Ayan. Tignan mo, sabi niya kay Habakkuk, kung ano ang nangyari at mangyayari. At siguro yun ang nais ng mensahe din ng Panginoon doon sa kapatid natin. No? Panoorin mo, noong nakaraan, pinagpala kita, at ngayon, sa kasalukuyang ganyan ang nararanasan mo, tignan mo rin kung ano yung mangyayari. Pangalawa, yung salitang watch. Sabihin nga natin, watch. Okay, pag nanonood tayo, ang pinanonood natin kung ano yung gusto nating panoorin. 'Di ba? Pero ang may control, pag sinabing watch, panoorin mo kung ano yung magagawa ko. Sabi ng Panginoon, tingnan mo kung ano yung magagawa ko. Manood ka. And the third word is amaze. You will be amazed. Mamamangha ka sa mangyayari. And I think this is the word for our brother who is now undergoing ganong klaseng kabigatan na pagsubok. Kapag kayo ay lumagay sa kanyang kalalagayan, hindi ko alam kung ano yung magiging respond nyo, di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi mayroon siyang matapat na kaibigan na patuloy na tumutulong sa kanya. Is none other than Brother Mel. So blessing si Brother Mel sa buhay din niya. So nais kong lahat po tayo bilang isang iglesia ay ipanalangin natin siya. Okay ba? Amen. So tumayo po tayong lahat. Ipanalangin natin ang ating kapatid na ito na mapagtagumpayan niya ang lahat ng mga bagyo na dumarating at unos sa kanyang buhay. Taas po natin ang ating mga kamay bilang pakikibahagi sa pagsuko sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na hindi sumusuko sa amin. Minsan matigas ang aming mga ulo. Minsan nagdi-disobey kami sa iyo. Minsan nakakalimot kami sa iyo, Panginoon, lalo na sa panahon na kami ay nasa gitna ng kaginhawaan. At sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo, Panginoon, ang kapatid namin na ito at 10 ng kanyang mga kasamahan, anuman ang pagkukulang. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy na ihayag mo. Ipakita mo sa kanya, Panginoon, na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kung papaano nagtagumpay ang mga Israelitas sa sobrang at tindi ng pagsubok, pagtatagumpayin mo ang kapatid namin na ito, Panginoon. Yung kanyang anak na may butas ang puso, Lord, ikaw ang Diyos ng himala. Maghimala ka sa kanya sa mga oras na ito, dakilang Diyos. Ihayag mo na ikaw ay totoong Diyos. Ikaw ay makapangyarihang Diyos sa kanya at sa kanyang buong pamilya. At dalangin din namin yung mga tao na patuloy na sumisira sa kanya. Alam namin, Panginoon, hindi ito ang kalooban mo. Sapagkat siya ay anak mo at naniniwala ako may pangako ka sa kanya na pagpapalain mo. Subalit, Ama, itong mga taong ito, alam namin, kilala mo at alam mo sila. Wala po silang ligtas sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos ng katarungan. Lord, dalangin namin ang factory na ito. Tatayong muli, Panginoon, na hawak-hawak ang bandera ni Kristo. Si Kristo na higit na mapagtagumpay sa lahat. Salamat, Panginoon. Umaasa kami na diringgin mo ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Ayan. Okay. Kung naiinitan kayo, mas mainit sa impyerno. Amen? Medyo malamig pa dito ngayon. Alam nyo, nung nag-umpisa kami sa Malolos, talagang wala rin kaming aircon. Kapag ako ay magpipraise pagbaba ko, pwedeng pigaan ng aking damit sa sobrang init kahit malakas yung electric fan. Pero dito, salamat sa Diyos, nandyan kayo. Amen? Hindi kayo naghanap ng mega churches, magagaling, malalaking churches na talagang para maging komportable tayo. Dahil nakita ko mas mahalaga ang Panginoon. Amen?
Ayan, so purihin natin ang dakilang Diyos. Ngayon, pag-aaralan natin ang patungkol pa rin sa pananampalataya. Sabihin nga natin, pananampalataya. Ayan. So, ang pananampalatayang lumalago sa pamamalagi kay Kristo. Tagalog na Tagalog. Ang pananampalatayang lumalago. Papaano? Sa pamamalagi kay Kristo. Sa English, yung abiding in Christ. Okay, so tingnan natin ang talata. Ano ba nakikita nyo dyan? Buti malinaw ang picture natin. Ano nakikita nyo? Isang puno. Anong klaseng puno? Describe kung ano yung punong yan. Punong grapes. Malago ba? Ma-healthy ba yung puno na yan? Ayan, healthy siya ha. Mamaya, babalik tayo dyan. Wala siyang, mamaya na yan. Ano? Darating tayo dyan. So, ang isang puno ay isang malago, madahon, at alam nyo ba, gustong-gustong tumira dyan ang mga ibon dahil nare-refresh sila. Di ba? Kung kayo nga ay makakadaan dyan, gugustuhin nyo bang umupo sa ilalim ng puno na yan? Amen. Kasi nga, mapifeel nyo yung lamig. Di ba? Okay. Sunod natin. Kung ang puno na yan ay ipinakita ng Diyos, yun ang nais niya na ihayag sa atin. Ano ba ang kaugnayan nito sa ating pananampalataya? Di ba? Okay, babasahin ko yung talata. Basahin kaya natin, sabay-sabay. Ito po ay, magugulat kayo kasi English-Tagalog yan, galing sa Pinoy version. Bagong version ng Biblia yan, mula sa PBS. Okay, basahin natin sa John 15, 5-8. Verse 5, sabay-sabay nating basahin. Ako, lakasan nyo naman. Mabubunga na. Okay, next. Itatapon ang mga hindi nakakonect sa akin, gaya ng mga tuyong sanga. Ginagather ang mga sanga nito at tinatapon sa apoy para sunugin. Okay, verse 7. Kung nakakonect kayo sa akin at sinusunod ninyo ang mga teachings ko, pwede ninyong hingin ang kahit ano at ibibigay ko sa inyo. Last verse. Ayan. Sino mapaparangalan? Tatay ko. So, ang nagsalita niyan, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus Kristo. Okay, medyo nagugulat kayo sa mga translation, pero English-Tagalog yan. Kayang i-reach out yung mga kabataan. Okay, balik tayo doon sa puno. Ang isang puno, kapag ito ay inaalagaan, lumalago. Tama? Pwede bang nagtanim ka ngayon, Brother Louie, at bukas umasa ka, may bunga ka na dapat bukas? Pwede ba yon? Hindi pwede, di ba? Walang instant na pagbunga. So, anong gagawin mo para ito ay mamunga? Aalagaan, didiligan, ano pa? Lalagyan ng pataba. Di ba? So, ganun daw ang pananampalataya natin. Kung gusto nating lumago at maging maganda, kailangan didiligan, aalagaan, ano pa? Lalagyan ng fertilizer para lumago ang ating pananampalataya. Amen? Amen po. Okay. So, nakita natin yung salita dyan, yung connect, di ba? Yung connect, ibig sabihin, parang cellphone. May cellphone kayo, di ba? Okay. Para ito ay magkaroon ng apps, magkaroon ng Netflix, magkaroon ng Facebook, magkaroon ng Messenger, saan nyo i-connect? Sa Wi-Fi. Pag wala kayong Wi-Fi, ano? Naglalagay kayo ng load para magkaroon kayo ng data. Paano kung walang Wi-Fi at walang data? At tulog.
Ang agang matulog, di ba? Nangyari yan sa amin kagabi. Naputol yung internet namin kasi hindi namin alam kung anong dahilan, pero bayad naman. Kaya sabi namin, tulog na. Maagang natulog pag walang wifi, walang internet, di ba? Pero naiinis ba kayo pag walang wifi? Bakit kayo naiinis? Boring ang buhay. Ah? Ano? Ano, kuya? Di, ay, sino nag-Roblox dito? Ah, ipapako natin dito sa cruise. Sino ba? Ayan. Okay. So, mahirap ang buhay pag hindi nakakonek. Ganyan daw tayo sa Panginoon. Kapag ang pananampalataya natin, ang buhay natin na hindi nakakonekta sa Panginoon, walang saysay ang buhay. Boring. Ano pa? Hindi magi-enjoy. Ano pa? Dito, ang pananampalataya ay lumalago kapag nananatili kay Kristo. Kapag nakakonect, sabihin nyo nga, connect. Yan, kapag nakakonect kay Kristo. Pansinin nyo yung puno. Okay, yung puno, saan nakadikit yung sanga? Ay, sa puno, siyempre. Yung sanga, saan nakadikit? Sa puno. Diba? Ang sabi ng Panginoon, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Kaya kailangan nakadikit tayo sa puno para tayo ay lumago. Okay, di ba? At hindi tayo mamamatay. Okay, next, tingnan natin. Ang sabi, itatapon ang mga hindi nakakonect sa akin, gaya ng mga tuyong sanga. Ginagather ang mga sanga nito at itinatapon sa apoy para sunugin. Okay, hindi ko naman sinasabi na itatapon tayo ng Panginoon kapag hindi tayo namumunga. Pero yun ang description ng Panginoon. Pag walang nangyayari sa buhay mo, 2 taong ka ng Christian, 3 taong ka ng Christian, at ganon pa rin ang buhay mo, anong sabi ng Panginoon? Walang bunga, walang pakinabang. Di ba? Kailangan ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay mayroong pakinabang. Papakinabangan tayo ng may-ari ng Panginoon. Okay? Tingnan natin. Ayan. Kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Isa ng putol na sanga, wala ng dahon, at nararapat lamang na gawin nating panggatong. O, di ba? Pakinabang pa rin yun, panggatong nga lang. Hanggang doon lang siya. Okay, di ba? So, makikita natin. Yung kinanta natin kanina, ano yon? Yung kinanta natin nung pangalawa na apart, kung hiwalay tayo sa Panginoon, kahit na anong difficulty ng buhay na ating nararanasan, ay kasama natin ang Diyos kapag nakakonect tayo. So, ibig sabihin, ang buhay mo ay may pakinabang kapag tayo ay nakakonekta sa Panginoon. Ngayon, paano ba ibig sabihin ng nakakonect sa Panginoon? Tingnan nga natin. Ayan. Paano natin mapapanatili na tayo nakakonect sa Lord? Tanungin mo nga ang sarili mo. Number 1, naglalaan ba ako ng oras sa Panginoon araw-araw? Sagot. Ay, mahina. Amen ba? Ayan. Para tayo manatiling nakakonect at kapakinabangan ng Diyos, kailangan maglaan tayo ng oras para sa Panginoon. Every Sunday? Araw-araw. Babasahin. Sinong walang Biblia sa inyo? Itaas ang kamay. Sinong walang Bible? Okay, bibigyan namin kayo. Ayaw nyo. O lahat kayo meron, di ba? O kung mayroon kayong Bible, hindi nyo yun i-display lang sa iyong cabinet. Babasahin natin yan. Amen? Okay. Pag uwi nyo sa bahay, tignan nyo yung inyong Biblia. Pag yun ay maalikabok at medyo bago pa, ibig sabihin, hindi nyo binabasa.
Kaya umpisa mamaya, pag uwi nyo, tingnan nyo yung Biblia, mag-umpisa na kayong magbasa. I-connect nyo yung sarili nyo sa Panginoon para kayo ay maging kapaki-pakinabang. Okay, pangalawa, sabi dito, anong tanong? Nagbabasa ba ako ng Biblia? Sagot. Totoo. Totoo ba? Pwede naman sabihin nyo nagbabasa ng Biblia isang beses lang sa isang linggo o every Sunday lang, di ba? Okay, pangatlo, may regular ba akong panalangin? Nagpipray ba tayo? Amen. Regular? Oo, breakfast, lunch, dinner. Ayan, regular yan. Lord, salamat sa pagkain ngayong umaga. Lord, maraming salamat sa pagkain ngayong tanghali. Lord, salamat po sa hapunan namin. Ay, ganun ba yung prayer? Ganun ba? Kailangan mataubtob nating kinakausap ang ating Diyos, ang ating Ama. Taas nga dito ang walang problema. Ako lang, walang problema. Si Denver, walang problema. The more na marami tayong problema, the more na lumalapit tayo sa Diyos at nananalangin. Tama ba? So, develop ninyo. Kanino ba kayo maglalabas ng nasa loobin ninyo? Sa kapitbahay? Sa kaibigan? Imamarites pa kayo niyan. Pero pag inilabas nyo sa Lord, yung lahat ng nararamdaman ninyo, ang Diyos, siguraduhin ninyo, tutugunin ng Panginoon. Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Okay. Isa pa. Next. Hindi pa tapos. Umaasa ba ako kay Kristo o sa sarili kong kakayanan? Okay, sagot. Kay Kristo o sariling kakayanan? Kay Kristo. Kasi ang lahat ng sarili nating kakayanan ay limitado. Pero sa Lord, pag lumapit tayo, unlimited ang kanyang kapangyarihan. Amen? Minsan nga, hindi mo pa hinihiling, alam na ng Panginoon, nababasa na ng Panginoon yung nasa isip mo. Kaya hindi ka pa nakakapag-pray, magugulat ka, may sagot na ang Panginoon sa panalangin mo. Mabilis, di ba? So, kailan? Dapat tayo ay lumapit sa Panginoon, hindi sa sarili nating kakayanan. Amen? Kaya maraming tao ang nagiging mayabang sapagkat umaasa sila sa sarili nilang kakayanan. Totoo ba yon? Pag ako'y nagtagumpay, mga bata dito, pag ako'y naging engineer at nagtrabaho ako sa DPWH, kung saang mang gobyerno, yayaman ako. Di ba? O kaya'y kahit anumang pagsisikap at ikaw ay umunlad, yayaman ka, di ba? Tama ba ako? Tama ba? Kaya kayo nag-aaral para umangat ang ating buhay, di ba? At pag umangat ang buhay natin, siguraduhin natin huwag tayong magmamayabang. Okay, magmamarunong, magmamataas, di ba? Lagi pa rin nakaapak ang paa natin saan? Sa lupa. Hindi tayo nakaangat lagi sa itaas. Di ba? Ang buhay daw ay parang gulong. Tama ba? Umiikot ng umiikot. Pero salamat sa Diyos, tayo na mga mananampalataya, ang Diyos ay may kontrol sa gulong na yan. Amen? Minsan, pinapahintulot ni Lord na tayo ay nasa ibaba. Di ba? Dahil may ituturo sa atin ng Panginoon. Minsan may pinaparanas sa atin ng Panginoon na minsan hindi natin gusto, pero pag napagtagumpayan natin, masigit pa na mas malaki ang ipagkakatiwala ng Diyos sa atin. Ganun ba yung pananampalataya natin sa Diyos? Amen po? Amen. Okay, walang matutulog dyan ha. Okay, next. Okay, basahin nyo nga ng malakas. Okay. Kanina nakita niya yung puno. May nagsabi dito, walang bunga. Di ibig sabihin, nag-i-expect siya na magkabunga yung puno. Pero dito, sabi niya, ang pananampalataya daw, umaasa ang Panginoon na makikita yung bunga.
Naalala ninyo, ang Panginoon naglalakad. Nadaanan niya yung isang puno. Ano yung puno na yon? Ano yon? Nawala sa isip ko. Igos. Puno ng igos. Ayan. Nung nakita niya na walang bunga, ano sabi ng Panginoon? Kinurse niya yung ano na yon, yung puno na yon, at yun ay natuyo at namatay. So, ibig sabihin, mismo ang Panginoon, umaasa siya ng bunga sa atin. Ano ba yung bunga natin? Ano yung iniisip natin na bunga? Grapes ba? Hindi natin alam. O ngayon, malalaman natin. Next. Ayan. Galatia 5:22 to 23. Babasahin ko ha. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Ilan ang bunga ng Espiritu? Okay, ang tumama dyan matalino. Sige nga, ilan? Ha? Isa. Yung iba, 8. Ayan. 8. Okay. Ang sabi dito, ang mga bunga ba ang nakalagay dyan? Ha? Ang mga bunga ba? Hindi. Ang sabi niya, ang bunga, that means, isa lang ng Espiritu ay pag-ibig. Ayan. Kapag tinanggap mo yung pag-ibig ng Diyos sa atin, tinanggap natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas, mayroon tayong pag-ibig. At yung pag-ibig na yan, yun ang lumalabas. Dahil sa pag-ibig, may kagalakan ka. Di ba? Dahil sa pag-ibig, may kapayapaan ka. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya mong magtiis. Di ba? At dahil sa pag-ibig ng Diyos, may kabutihang nakikita sa bawat isa sa atin. Malinaw po ba? Okay. So, una, ang puno ay wala. Ano yung first point natin? Ang pananampalataya ay ano? Lumalago. Okay. Pangalawa, ang pananampalataya ay namumunga. Okay? Pangatlo, tingnan natin. Next pa. Santiago 2:17. Sabi niya, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. May magagawa ba ang isang taong patay? Wala. Kahit dayugyugin mo, kahit nagilitin mo, kahit anong gawin mo, chap-chapin mo, wala nang magagawa dahil patay na. Ganon daw ang pananampalataya natin. Ang pananampalataya natin ay walang bunga, consider tayo na patay. Wala kang makikitang kabutihan sa buhay ng isang taong nagsasabi na nananampalataya sa Panginoon. Okay, tingnan natin. Ito yung tanong. Nakikita ba ng ibang tao na si Kristo? Ibang tao si Kristo sa aking buhay? Ito yung bunga. Kapag tinignan ko si Brother Louie, nakikita ko ba si Kristo sa kanya? Tingnan mo yung katabi mo. Sige nga. Okay, tingnan mong mabuti, titigan mo, ano yung nakikita mo dyan sa katabi mo, kahit sa mga kabataan. Ha? Ano nakikita nyo? Ano? Matangkad? O anong nakikita mong ugali, aura niya na makikita mo sa mukha niya? Masayahin? Ano pa? Ha? Nakangiti lagi, masayahin, di ba? So, tanungin natin ang sarili natin, nakikita ba si Kristo sa aking buhay? Dapat ipinapakita natin si Kristo, pinapahayag natin si Kristo sa buhay natin. Alam niyo, isang pasasalamat ko sa Panginoon, mayroon tayong bagong kasama ngayon. Ang pangalan niya ay Sister Annie. Tama ba ako? Ayan. Ang kasama niyang anak niya ay si Stewart.
Bakit siya sumama? Bakit siya pumunta rito sa church? Dahil inimbita siya ni Sister Abby. Ibig sabihin, hindi siya sasama kung hindi niya kilala si Sister Abby na siya ay mananampalataya na sa Panginoon. Tama ba, sis? Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayan. Kung nakikita si Kristo sa buhay natin, mismong mga tao ang lalapit. Sila mismo magtatanong, bakit ibang ugali ni Dave? Dati ganito siya, pero ngayon iba na. O, di ba? Nagtataka ba kayo? Bakit? Ah? Dapat may makita sa atin na kaunting pagbabago. Amen? Okay, next. Sabi niya, mas mapasensya ba ako kaysa dati? Tanungin natin si Brother Louie. Pasensya ka na. Ikaw nakikita ko lagi eh. Oh, mas mapasensya ka na ba ngayon kaysa dati? Ah, pagka mayroong nag-cut sa pagdadrive mo. Pasensya. Okay. Oh, wag mainit ang ulo kasi magkakabanggaan lang kayo niyan, di ba? Disgrasya lang, maliban doon, pag may baril pa yung kaharap mo, iba na yung mangyayari. O, palagpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Louie. Ayan. So, tandaan nyo pasensyoso na si Brother Louie ngayon. Okay. Ano pa? Mas, mapagmahal. Okay, Denver, minamahal mo ba yung kaklase mong nagbubuli sa'yo? Oy, talaga. Okay. Oh, hindi mo siya binubuli. Hindi, okay. So nakikita yung pagbabago. Kahit yung mga hindi ka mahal-mahal, kahit yung mga nagmamarites sa inyo, kahit yung mga umaapi sa inyo, mahalin niyo pa rin. Amen? Mahirap, di ba? Mahirap magmahal nang hindi ka mahal-mahal. Isa lang ang nagmamahal, di ba? Yung mabilihin, yun lang ang mahal. Pero yung ating relasyon, kailangan makita. Okay, mas mapagpatawad. Ayan. Meron po ba kayong hindi pa mapatawad hanggang ngayon? Meron. So, kailangan patawarin mo na. Iba ka na ngayon kasi si Kristo na ang nasa sa iyo. Tama ba ako? Ayan. So, ipakita mo na ikaw ay kakaiba. Mas masunurin sa Diyos. Okay. So, ang lumalagong pananampalataya ay nakikita sa ating pamumuhay. Kaya lagi nating bantayan ang buhay natin. Nakakatuwa nga si Nanay Lilia, di ba? Nag-iimbita siya ng kanyang mga kapitbahay at alam ko, pinagpipray niya yung mga taong yun. No, nakapit bahay niya na minsan nangangailangan ng kaligtasan mula sa Diyos at yun ang kanyang nadadala. So, ibig sabihin, pamuhay natin ang pananampalataya na mayroon tayo. Amen. Okay, next. Number 3, ang pananampalataya ay lumalagos sa pamamagitan ng pagputol ng Diyos. Okay, ano ang ibig sabihin yan? Bakit ang lagu-lago na ng puno? Bakit kailangan putulin pa? Sa tingin ninyo, si brother, bakit kailangan putulin pa yung mga puno? Oo, naalala ko yung stepfather ko. Nagtatanim yon ng pakwan. Napakalaki ng kanyang tinataniman. Nagtataka ako, sa tuwing mamumunga, first na bunga, tinatanggal niya, tinatapon niya. Di ba pag unang bunga, malalaki yon. Tinatapon niya. Ang kanyang dahilan, mas marami pang bunga ang lalabas kapag ito ay tinanggal mo. So, ganun din dito. Ang pananampalataya daw, pinupruning tayo ng Panginoon. Minsan, pinuputol tayo ng Panginoon para tayo ay lalong higit na mamunga. Diba? Sino nagtatanim ba dito ng halaman? Pag ang halaman mo sobrang lago na at napakadami na ng dahon, kailangan putulan mo yun para siya ay mamunga. Okay, i-trim mo yun. May pruning. Masakit, di ba? Masakit i-prune. Masakit yung
Paggunting, tingnan mo yung halaman na yan, di ba? Napakahirap guntingin. Masakit siya. Pero dapat maranasan niya ng mga mananampalataya. Okay, tingnan natin. Bakit kailangan nating i-pruning? Next. Sa Hebrews 12:11, ang disiplina ay tila masakit sa kasalukuyan. Ngunit pagkatapos ay nagbubunga ito ng katuwiran at kapayapaan. So minsan nagko-question tayo, bakit may pagsubok na hindi na mawala-wala sa buhay natin? Dahil may itinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Ang mga mayayaman, hindi sila biglang yumaman. May mga pinagdadaanan din. May mga pinagdaanan din yung mga yan ng kahirapan. At dahil natuto sila, kaya pinalago sila ng Panginoon. Kaya huwag kang magreklamo. Kung ang baon mo 20 pesos pagpasok mo, sino nagbabaon ng 20? Okay, 10. Sino nagbabaon ng 10 pesos? Ayan, si Kuya. 5. May nagbabaon ba ng 5 pesos? O wala nang mabibili yung 5. Ha? Pambili ng yelo, 5 piso, di ba? Ice candy, yun na lang merienda mo. So, minsan, nagrereklamo tayo, ba't napakaliit lang ng baon ko? Pero alam mo, yung mga anak din namin, ganyan, nakaranas din. 20 pesos, baon nila, college na. Tapos, uuwi sila ng bahay para doon kumain dahil wala silang pambili ng lunch. Tapos, babalik ulit sila sa school. Pero yung mga pagtitiis na yon, nakita nila, nung matapos sila, nakita nila yung bunga. Amen? Kaya ano man ang dinadaanan natin ngayon, magtiis ka lang. Sabi mo dyan sa katabi mo, magtiis ka lang. Pagtiisan mo na yung asawa mo. Ano man mga problema na dadaanan natin, pagpapalaya ng Panginoon. Amen? Huwag kang magreklamo na, Lord, bakit ito nararanasan ko? Di ba? Dapat tanungin mo si Lord, Lord, ano yung biyaya na makukuha ko dito sa karanasan kong ito? Amen? Kaya ang bawat pagsubok ay isang pagpapala mula sa Diyos. Kaya huwag kang magre-reklamo. Dahil blessing yan sa iyo ng Panginoon. Amen? Okay, next tingnan natin. Bakit? Ito, mayroon kami niyan sa bahay. Basahin niyo nga kung ang nakasulat. Spoil a child. Maliliit pa. Sila kuyang, mayroon na kami niyan. Nakasabit sa dingding. Ano ibig sabihin yan? Pag hinawakan ko yan o hinawakan ni pastor yan, ano ibig sabihin? Paluan na. Papaluin natin yung mga anak natin. Di ba? Kapag nakagawa ng mali, itinutuwid. Tama? Eh ngayon, may batas tayo. Pag pinalo mo yung anak mo pa magdidemanda sa'yo. O anong mangyayari sa mga anak natin? Ha? Wala na, hindi na natututo, hindi na rumerespeto sa magulang, sumasagot na sa magulang, at anong ginagawa nila? Kahit anong utos natin, hindi sila sumusunod. Wait lang. Naririnig niyo ba yon mga nanay? Teka, wait lang po. Oh. Hanggang natulog na, wala na. Hindi na nagawa yung inutos natin. Sa amin, nung maliliit pa yung mga anak ko, may schedule. Sino yung maghuhugas ng almusal, tanghalian, hapunan. May schedule yon araw-araw. Kaya kapag hindi naghugas, si David o kaya si Kuyang, mga masisipag. Pag hindi sila naghugas, kinabukasan, tambak ang hugasan. Tapos magrireklamo, ba't ang daming hugasan? Kasi hindi niya hinugasan kaagad. Diba? So may disiplina. Hindi masama na disiplinahin natin ang ating mga anak. Ganyan din ang Panginoon. Dinidisiplina din tayo ng Diyos para sa kabutihan natin. Hindi tayo dinidisiplina ng Diyos para tayo ay sirain. Tandaan natin yan, kailanman hindi ginusto ng Diyos na sirain ang kanyang mga anak. Dinidisiplina tayo para tayo ay maging mabuti, mapaunlad ang buhay natin. Amen?
Amen. Okay, tingnan natin. Number 4, ang lumalagong pananampalataya ay nagbibigay luwalhati sa Diyos Ama. Okay, yung una, ano yung una? Ang pananampalatayang lumalago na ano? Nakakonect sa Panginoon. Ang pangalawa, ang pananampalatayang ano? Namumunga. Ang pangatlo, ang pananampalatayang ano? Lumalago sa pamamagitan ng pagputol. At pinakahuli, ang pananampalatayang nagbibigay kaluguran sa Diyos o kaluwalhatian sa Diyos. Kapag marami ang bunga ng grapes, tuwang-tuwa tayo. Ano yung panahon ng prutas ngayon? Di na mangga, di ba? Anong panahon ng prutas ngayon? Pinya. Napakadaming pinya. Avocado. Lansones. Kapag napakadami hitit ang bunga niyan, tuwang-tuwa tayo, di ba? So, ganun din ang Ama natin sa langit. Pag nakikita yung bunga sa atin, itong anak ko na to mabait, itong anak ko na to pasensyoso, itong anak ko na to ay mapagpatawad, itong anak ko na to ay mapagpakumbaba, diba? Itong anak ko na to ay mapagtiis. Ito yung mga bunga na nais ng Panginoon na makita sa atin. At pag nakita ng Diyos yung mga bunga na yan, sa mga pag-uugali natin, matutuwa ang ating amang nasa langit. At pag natuwa ang Diyos, ano yung gagawin niya sa'yo? Pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya wag kang magreklamo kung, Lord, ang tagal ko nang humingi ng pagpapala. Hindi naman dumarating sa akin. Baka mayroong pag itinuturo ang Panginoon sa atin. Baka mayroong pang nais ng Panginoon na baguhin sa buhay natin bago niya ibuhos yung pagpapala. Amen. 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 Ayan, okay. Next, pag marami kayong bunga, napapatunayan ng mga disciples ko, napapatunayan ng mga disciples ko nga kayo at mapaparangalan ang tatay ko. Pag sinabing disciples, katulad natin si Kristo. Okay, pag nakikita si Kristo sa buhay mo, mapaparangalan ng Ama. At pag naparangalan ng Ama, pagpapalain niya tayo. Amen. Kaya wag tayong umasa ng pagpapala agad-agad kapag hindi nakikita yung pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Mag-umpisa ngayon. Tingnan mo, ano yung ugali mo? Ano yung attitude mo na nais baguhin ng Panginoon sa buhay mo? At doon ka mag-focus. Pabago tayo sa Diyos. Okay, tanungin mo ang sarili mo, nakakabit pa ba ako kay Kristo? Sagot? Nakakabit ba tayo kay Kristo? Amen. Okay. Ito pa, kasunod, araw-araw o tuwing linggo? Ha? Parehas? Araw-araw dapat. Naaalala mo ba si Lord pag gising mo ng umaga? Kung nakapikit pa yung mata mo, ginagapang mo na, nasaan ang cellphone ko, nasaan ang cellphone ko. Diba? Dapat una si Lord. Lord, salamat, buhay pa ako. Hindi ako binangungot kagabi. O, diba? So, magpasalamat. Lagi nating priority ang Panginoon. Okay. Ano ang bunga ng pananampalataya ang nakikita ng aking pamilya, mga kaibigan, katrabaho, at ng aking buhay? Okay. Nakikita ba ng pamilya natin ang pagbabago? Okay, yun ang priority natin. Kailangan ko na magbago ngayon. Tama? Tama ba? Parang ako lang ang sumigaw. Okay, sabihin natin ngayon, kailangan ko na magbago. Ulit, kailangan ko nang magbago. Ayan, kahit hindi pa bagong taon, kailangan mag-umpisa na tayo ngayon na magbago. Okay? So bilang pangwakas, mayroon pa ba tayong kasunod?
May pagsubok ba na pinagdaraan na maaaring ginagamit ng Diyos upang palaguin ang aking pananampalataya? Taas ang kamay kung mayroong ganon. May pagsubok na ganon. Yun. Wag tayong sumuko, mga kapatid. Walang bibitaw sa Diyos. Pag bumitaw ka sa Diyos, laglag ka. Walang mangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. Amen? Kahit ano pagsusumikap mo, hindi ka magtatagumpay sapagkat hiwalay ka sa Diyos. Pangatlo, ang aking pamumuhay ba ay nagtuturo sa mga tao kay Jesus o sa aking sarili? Nakakapag-invite ba tayo ng tao? Amen? Kailangan nakikita si Kristo sa buhay natin para pag nag-invite tayo, sasama sila sa atin. 'Di ba? Kapag ang buhay mo ay ano ba 'to? Muntik na ako. Pag ang buhay mo ay laging nakasimangot, laging nakakunot noo, laging maraming problema, pag nagikayat ka ng tao, sama ka naman sa amin sa church. Nahikayat mo ba? Ha? Hindi. Ba't ako sasama problemado ka. Ano, ganyan ang itsura mo. Ano ba? Malungkot ang ibinibigay sa church mo. Ba't ako sasama? 'Di ba? Pero pag nakikita sa buhay natin na tayo ay laging masaya sa gitna ng problema, nahihikayat natin ang mga tao. So mga kapatid, umaasa ang Diyos sa bawat isa sa atin na ang pananampalataya natin, kailangan nating tumatag at mamunga. Sapagkat dito natin mapapatunayan na tayo nga ay totoong nananampalataya sa Panginoon. Kahit sabihin mong nananampalataya ko sa Diyos, walang pagbabago sa buhay mo, hindi totoo yan. Pag hindi totoo, anong tawag dito? Fake yan. Fake na pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito yung challenge ng Panginoon sa atin. Kung gusto mong mapasaya ang Diyos, at bigyan kanya ng parangal pagpapala, kailangan makita sa iyo yung ugaling langit na kaakit-akit. Amen? Sabihin nga natin, ugaling langit na kaakit-akit. Ulitin natin, ugaling langit na kaakit-akit. Ayan, pag ang ugali natin kapareho ni Kristo, makakaakit tayo ng tao. So, naniniwala ako, hindi madaling gawin. Pero kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Goal natin na makita yung pagbabago sa buhay natin para maipakita natin na totoo nga yung ating pananampalataya. Amen. So, tayong lahat ay tumayo at awitin natin ang awit na ito na parang isipin mo, nandiyan ang Panginoon sa harapan mo. At sinasabi mo ang mga kataga ng awit na ito na nandiyan ang Panginoon nakikinig sa atin. Okay? Awitin po natin ito. Hallelujah. Let's sing this song. Okay, tayo magtuloy sa Kanya, church. Tayo lamang, sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Amen po ba? Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Church, ulitin po natin ulit. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Okay, sabihin natin ito sa Panginoon. Hallelujah. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Yes, Lord. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Hallelujah. Pangawakan natin ito. Dahil
sandigan, Panginoon Jesus. Kayo magtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Taas po natin mga kamay. Pagkasat ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala. Yes, Lord. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit ano pang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, narito po kami sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mensahe mo. Salamat sa paalala mo sa amin, Panginoon, na kailangan naming lumago. Kailangan, Panginoon, na makita yung bunga sa aming mga buhay. At para maipakilala ka namin, Panginoon, makita si Kristo sa buhay namin. Lord, palaguin mo ang iglesia ng Word for the World Pandi. Hindi lang sila lalago by numbers, Panginoon. Lalago sila spiritually, Panginoon. Makita, Panginoon, ang tunay na pagbabago ni Kristo sa aming mga buhay. Upang sa ganon, Panginoon, kapag kami ay lumalago at nagkakaroon ng bunga, mabibigyan ng parangal ang iyong pangalan, Panginoon. Sino man ang narito na dumaranas ng anumang pagsubok o kahirapan, Panginoon, abutin mo ang kanilang mga kailangan. Bigyan mo sila, dakilang Diyos, ng mahabang pasensya. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan at katatagan na ang bawat pagsubok na pinagdadaanan ay mayroong katagumpayan. Sapagkat nangako ka, Panginoon, sa panahon ng pagsubok, nariyan ka at hindi ka nang iiwan. Panginoon, lalabas kami sa lugar na ito. Taglay, Panginoon, ang kalakasan mula sa inyong mga salita. Wala na kami ibang sasandalan, Panginoon, kung hindi ikaw lamang at ang salita mo. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin. Mahalin ang iyong Biblia, ang salita mo, Panginoon, na siyang aming kalakasan sa aming spiritual na buhay. Salamat, Panginoon. Muling ipaalala mo ito sa amin. Ama, lalabas kami sa lugar na ito. Taglay ang iyong pagmamahal. Patuloy na kaligtasan mula sa iyong anak na si Jesucristo. At patuloy na pagsama ng banal na Espiritu ay sumagana sa bawat isa sa amin ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah.